Pasensya na pala kung natagalan ako sa pag-upload, pumunta kasi ako sa pribadong sektor doon sa aking kaibigan, nabanggit ko na doon sa kabilang video, pasensya na talaga. Sa nakaraang video nakita natin na ang ating bida ang nangunguna sa leaderboard, kaya't ang ibang tao napakomento na sa mga nakakilabot na impormasyon. Nilisan na ni Shen Chen ang bugok na kalaban habang ang mga tao sa likuran sa ating bida pinagsisiga ang kanyang pangalan dahil ngayon lang sila nakakita ng top 1 leaderboard sa buong mundo. Kaya't ang pangit nawahiya dahil mali ang desisyon ang kanyang nakaharap at ang mismong bida pa talaga ang kanyang hinamon sa patayan. Pinagmunura ang ating bida kahit naghihingalo na ito kumuha pang magyabang dahil sa ngayon na araw lang daw ang swerte ni Shen Chen dahil kung sa susunod nito lulumpuhin na niya ang ating bida. Sa bagong kabanata natin ito ay patungo si Shen Chen sa may kubo para tignan kung ano ang kaganapan dito sa loob at sa labas para na-check na niya kung okay pa ba ang mga tao dito. Bago ako bumalik sa pakikipaglaban sa mga halimaw, may isa pang bagay na kailangan kong gawin. Mula sa malayo nakita sa ating bida ang batang naglalaro ng toloka at iba pang hayop sa ilalim ng bangin habang si Shen Chen ngiting-ngiti na dahil ang kanyang hinanap na tao ay nasa lambak lang pala naglalaro ng hayop. Tinatawag ni Shen Chen ang bata para tanungin kung may nahanap ba siya ditong isang tao o kasama na isang magandang babae, kaya't lumingon na kaagad ang bata para tignan kung sino ang tumatawa sa kanya. Sa tunaw ng pananalita sa batang babae may galit itong nagtanong kung bakit tinatawag siyang bata kung matangkad naman siya. Sa isip ni Shen Chen ang batang babae may pagka-attitude na rin dahil nagtanong lang siya nito na galit na kaagad may sayad ba talaga ang mga babae, kaya't narinig lahat sa babae kaya nagalit ng husto dahil bigla ba naman siyang sinabihan na batang babae. Lumapit na kaagad si Shen Chen para tanungin kung tama ba ang kanyang hinala na ang kaharap niya ngayon ay si Guling at saka ang kanyang ina ay si Gus. Napatanong ulit ang bata pabalik kung bakit kilala siya sa ating bida ngayon lamang sila nagkikita. Lumapit ang mukha ni Shen Chen para sabihin sa batang babae ang katotohanan na nangako ang nanay mo sa akin na papakasalan mo ako sa loob ng 5 tao. Pagkatapos marinig sa bata babae na tahimik siya at di makapaniwala dahil ang kanyang mapapangasawa ay uncle na kung isipin. Tumatakbong umiyak ang bata dahil hindi talaga pinaalam sa ina niya ang katotohanan kung bakit ngayon lang sinabi na ikakasal siya sa uncle kaya ang ating bidang iting demonyo dahil may naluko na siya ulit pero bata. Lumabas na kaagad si Madam Gus dahil sa ingay ng kanyang anak kaya tinanong niya ito kung ano ang ingay na kanyang naririnig. Niyakap ni Madam Gu ang bata para patahanan sa mga iyak, at tinanong niya na ito kung bakit siya umiyak na walang dahilan. Sabi pa sa batang babae na ipapakasal mo ba talaga ako sa isang uncle. Kaya lang tinuro na sa batang babae ang karoroonan kung sino ang nagsabi na papakasalan siga ng isang uncle. Gulat na gulat si Madam Gu dahil nakaligtas pala ang ating bida sa hard difficult. At syempre nangako ako sa iyo paglabas ko hahanapin kita at ang anak mo para tuparin ang ating kasunduan. Yakap pa ni Madam Gu ang batang babae kaya tinanong niya na ito kung ano ang gusto ninyo kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay na hindi tama aalis ako. Natigilan saglit si Shen Chen kung bakit aalis si Madam Gu na wala pa naman siyang ginagawang masama sa kanilang dalawa. Sapat na nakakatakot sa isang NPC para makaalis, dapat ako ang una at huwag masyadong kabahan, gusto ko lang ibigay mo sa akin ang mapa para sa intermediate dungeon. Sarkastikong saad ni Madam Gu na ang hinahanap mong bagay ay wala ako dahil hindi ko naman hawak ang intermediate dungeon dahil isa lang akong tagapagsalita sa mga alintuntunin. Tingnan mo ito, mukhang kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na kahanga-hanga o hindi ka makikipagtulungan. Gayunpaman walang sinanto ang ating bida sa pagkarinig sa salita ni Madam Gu dahil bigla niyang akmang suntukin. Pumikit at sumigaw si Madam Gu at napayakap sa batang dalaga dahil baka dito na sila babawian ng buhay sa loob ng laro. Pero wala lang dumampi na kamay sa kanyang mukha kaya mabilis niya nang binuksan ang mga mata kung ano ang dahil bakit tumigil sa pagsuntok ang ating bida. May nilabas lang pala na Ruin Stone ang si Shen Chen, hindi mawala sa isip ni Shen Chen kung ipapakita niya ang Ruin Stone agad nang magbabago ang ugali, kaya ang dalawang babae nagtataka kung bakit nakakuha ng ganoong halaga si Shen Chen. Huwag ka lang tumayo dyan, ito ay para pasalamatan ka sa pagpapahintulot sa akin na kumuha ng hidden class trial, dati kunin mo. Kumikinang sa tuwa at saya ang dalawang habang ang sistema sa ating bida nag-notice na dahil ang favorability nito tumaas ng 50. Masayang nagtatanong si Madam Gu kung ang dala talaga ni Shen Chen na Ruin Stone ay para ba lamang sa kanya. Hinablat kaagad ang hawak ni Madam Gu ang Ruin Stone nito kaya tumakbo na kaagad si Linga kung ang Ruin Stone ay para lang ba ulit sa kanya.
Lumapit na rin si Madam Go para awatin si Linga para ipabalik sa ating bida ang hawak na Ruin Stone, subalit ayaw ibigay ni Linga ang Ruin Stone dahil nagastuhan na niya ito dahil sa liwanag na nilalabas. Niyakap si Linga ni Madam Go para ibalik talaga sa ating bida ang hawak na Ruin Stone, kaya nagsubong na kaagad si Linga sa ating bida. Kuya, yung sinabi mo kanina tungkol sa pagpapakasal sa akin sa loob ng 5 taon, totoo ba yun? At ito ay isang token ng aming pakikipag-ugnayan. Ang maliit na batang babae na ito ay talagang kasing pilyo gaya ng sinasabi nila, joke lang pero siniseryoso niya. Umubo si Shen Chen ng di oras, ngunit kailangan munang ibigay sa akin ng iyong ina ang intermediate na mapa. Walang tutol ang dalawang babae para mapakasal sa ating bida, sumang-ayon na ito sa transaction nila. Ayon sa mga patakaran, ang intermediate na mapa ay maaari lamang ibigay pagkatapos ng 20 araw mula nang magbukas ang server, ngunit dahil kinuha ko ang iyong hiyas, sasabihin ko sa iyo ang sikretong ito. Ang sistema ay nagbigay ng pahintulot sa punong nayon na ibigay ang mapa sa mga manlalaro na gusto ng mga hamon. Nagsalita na ang batang babae na alam ko kung saan ang bahay ng punong nayon. Kung lakbayin mo doon banda makikita mo ang hinahanap mong tao, pero mag-ingat ka lang. Pagkatapos masabi sa batang babae, ako na ulit tayo sa ibang eksena dahil napunta na tayo dito sa bahay ng punong nayon. Ilalim ng kahoy may nilalang ditong nakahiga habang comfortable itong nakahiga at nilalasap ang mabangong amoy ng hangin. Ang pag-idlip sa araw ay ang pinakamahusay. Ang paghiga ng masyadong mahaba ay masama para sa iyong kalusugan at walang hanggang paghiga. Sa malayong pananaw nitong pasang babae ay may nakita siyang isang nilalang na patungo sa kanyang karuruunan at sa isang iglap naglanding mismo sa harapan ng katawan, kaya't napasukan na lang siya ng dugo habang masayang nakapatong si Linga sa head village nila. Alam ko talagang hindi maganda ang nagpahinga sa ganitong oras, lalo na kapag may hipokrito ang darating sa iyo. Gayunpaman Linga, bakit ka naparito? May hunap ba sakin bilang isang magandang pusa? Tinuro na ni Linga kung sino ang naghanap sa kanya. Sambit pa sa ating bida, hayaang dumiretso sa punto. Kailangan ko ang intermediate dungeon map para umalis sa beginner village. Binata, huwag masyadong padalos-dalos, level 13 ka pa lang ngayon, bumalik ka kapag level 20 ka na. Nayabangan si Shen Chen kaya mabilis niyang tinapon ang Ruin Stone para suriin kung kwalipikado na ba siyang pumunta sa ibang dungeon. Sa una tinignan lang sa dalaga ang Ruin Stone nasa misa, kaya nagtanong na suya kung balak bang suhulan siya gamit ang hawak niyang rare Ruin Stone. Nakatawang tugon sa dalaga, alam mo ba kung bakit ako ang punong nayon? Nagbago ang ugali nitong pusa, naging hipokrito naman sa Ruin Stone, at ito ay dahil sa aking matuwid at tapat na karakter. Binata, ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti, pero kinuha at sinilid sa loob ng pakwan, kaya't sa isip ng ating bida pagdating talaga sa mga material na bagay ang babae ang hilig talaga mang-akit, lalo na kapag mahalaga ang mga bagay. Dahil ang punong nayon ay napakatuwid at tapat, ibalik ito kay kuya. Hinagis ang Ruin Stone pabalik sa ating bida, sinalo naman kaagad para hindi makuha ulit ng head village ang hawak na Ruin Stone. Sa una magpumilit sana bawiin ang mga salita, subalit hindi na niya magawa dahil nasa kamay na sa ating bida ang Ruin Stone. Ang babaeng ito ay hindi naman nakakainis kung tutusin, kung ito ay para sa aking sariling kapakanan. Pagkatapos ay bigyan mo lang ako ng intermediate na mapa. Level 13 ka pa lang. Kahit na nakikita kong mabilis kang mag-level up, hindi ako sigurado kung anong paraan ang ginagamit mo, at kahit na ang mga bug sa lugar na iyon ay hindi bababa sa antas 20, ang pagpunta doon ngayon ay isang parusang kamatayan. Para sa kapakanan ng karanasan ng manlalaro, hindi ko pa rin maibigay sa iyo. Paano kung mapatunayan ko ang aking lakas? Gusto mo ba talaga ng masama? Dahil nagpumilit ka sa akin, sige magkaroon ng isang gawain para sa iyo. Kung makumpleto mo ito, ibibigay ko sa iyo ang intermediate na mapa. Nang tanong ni si Shen Chen kung anong uri ang kakaharapin niya na pagsubok para makuha ang mapang ninanais. Bawat taon ng nayon ay inaatake ng isang grupo ng mga lobo, paminsan-minsan dumarating ang ilang matatapang na mandirigma, mga manlalaro, upang tulungan kaming labanan sila. Ngunit hindi nila ganap na malulutas. Ang problema yun ay dahil may isang pinuno sa likod ng Wolf Pack. White Wolf King ito ang leader sa kanilang lahat, kaya itong makipagsabayan sa mga rangkang, pero kung matalo ni sila, ibigay ko na ang kinakailangan mo para umaalis ka na sa aming village. Ibaba mo at ibalik ang balat nito. Tinignan na sa ating bida ang kanyang sistema dahil bigla itong lumabas kahit hindi pa tapos sa pagsisilita ang head village. Nakasaad dito sa system ang mga gantimpala ang makukuha, bukod pa rito may 10 silver ang pagpatay sa White King, habang may 2 pagpipilian lang ang oo at hindi. Walang sinayang na oras si Shen Chen, agad na niyang inaccept ang side mission para matapos at nakaalis na siya sa village.
Tumayo kaagad si Shen Chen habang nang tanong na kung may mapa bang pwedeng gamitin para mas makita ang White King at hindi na mahirapan sa paghahanap. Pagkatapos kong makuha ang ulo ng White King babalik ako rito para kunin ang gantimpala na ating pinag-usapan ngayon. Hinawakan ang kamay ni Shen Chen sa batang babae para palakasin ang loob nito. Kuya, maari ba akong sumama para maprotektahan kita sa nga panganib na kakaharapin mo? Huwag ka na sumama, nakakaabala ka lang saking pagtugis ng halimaw, mangyaring bumalik ka na sa nanay mo para hindi na yun mag-aalala sa'yo. Nagpumilit talaga ang batang dalaga na sumama sa ating bida para makatulong siya kahit paano, pero ang gusto talaga sa bata ay makatulong sa bawat tao sa nayon. Nagprotesta si Shen Chen sa pusa dahil ang batang dalaga kusa talagang sasama sa kanya at lumuhad pa talaga para makuha ang kanyang kabaitan nito. Dahil nag-notice ulit ang system sa ating bida at side mission ulit sa pagkumpleto ng misyon, dapat mong protektahan si Gulinga. Walang magagawa, mahal muna ST, walang magagawa si Shen Chenjong di murahin ang system dahil nagdala pa talaga ng sakit sa ulo ang system. May katanungan ng batang dalaga na di ba sabi mo gusto mo akong pakasalan in the future, pero pinaagsabihan lang si Linger na parang kang unggoy kosang kumikapit sa aking likuran dahil ang bilis mong nakaakyat. Bilang isang asawa mo sa hinahanap, kailangan kitang bantayan para hindi ka makahanap ng babae, at kung hahanap ka man dadaan muna sila sa aking kamay. Napabuntong hininga ang magagawa ni Shen Chen dahil humantong nasa ganitong sitwasyon. Sana hindi niya niloko ang bata, yan tuloy tinutuo talaga. Gayunpaman, mas maganda kung dito ka na lang, kaso mas gusto mong sumama sa akin, kaya Tara na habang ang batang babae naging masaya na. Matapos ang ilang oras na laglalabay sa ating biyeya, dumilim na rin habang nakatingin pa sa system kung ano ang pagbabago ditong nagaganap. Ayon sa mga pahiwatig ng misyon nito, ang lugar na dapat natin tahakin para mahanap ang White King, pero ang batang babae natakot sa lugar na pinuntahan sa ating bida dahil nasa masukal sila at sobrang nakakatakot kung iisipin. Hanggang sa may sumigaw sa kalagitnaan ng dilim, kaya't naging alerto si Shen Chen para protektahan ang batang babae at tiningala muna saglit sa ating bida kung anong meron doon sa gitna ng gubat, kung bakit may nagbabardagulan. Tinignan sa ating bida kung saan ang gagaling ang malakas na ingay, kaya't tinanong niya ito kung may tao ba sa loob ng gubat, habang ang dalaga natin natatakat pa rin sumulong sa unahan, baka mapaano sila at makasalubong ang mga halimaw. Sa loob ng kagubatan may pinaslang ang isang tao at nahati sa 2 piraso ang ulo sa wolf. Matapos maasikaso ng lalaki ang wolf, hinugot niya na ang espadang nakatarak dito sa leeg, kaya't nagtanong na ang ating bida sa kanila kung saang direksyon ang pugad ng mga lobo. Habang nagtatanong ang ating bida, gumamit na kaagad siya ng skills, kagyat lumabas ang mga level nilang lahat: Assassin level 7, Warrior level 6, Archer level 5, Mage level 5. Pagkatapos nagtanong ang leader kung bakit ang ating bida dito mag-farm sa kanilang balwarte kung sila naman nakauna. Naguguluhan ang isip ni Shen Chen kung bakit may mga karapatan ang lahat na mag-angkinin ang mga farm kung pwede naman paghatian. Mayabang at may pinakita ang bugok sa ating bida. Alam mo ba ang pinakamalaking guild sa ngayon? At hinawi kaagad ang jacket ng lalaki para makita sa ating bida ang tattoo nito. Hindi pan-aman nakapagsalita ang ating bida, subalit namukhaan niya na ang tattoo sa lalaki. Ito lang naman ang Green Snake Gang. Kinutya ang tattoo nitong lalaking pangit dahil bakit ang Green Gang tinatawag na green kung kulay pula naman ang naka-colored dyan. Siya nga pala ang Buffalo area sa unahan ay dinadala rin ng aming gang. Kung gusto mong mag-farm ng mga level, kailangan mong magbayad ng bayad, kung hindi bumalik sa beginner village at pumatay ng manok. Pero bakit may dala kang batang babae kung hindi naman siya players, at kung siya ba ay NPC sa ganun NNA sitwasyon? May mission kang dinadala, tama ba ako? Bigger na hampas lupa. Sarkastiko pinagbantaan ng Snake Gang sa ating bida. Kung gagalawin nyo ang isang hibla ng buhok, hindi na tayo mag-aabutan ng umaga dito ngayon. Mukhang hindi mo pa rin naabot ang iyong buong potensyal sa paraan ng iyong pag-level up. Dapat mong pagbutihin ang iyong diskarte. Wala kang alam, kahit na ang mga ligaw na lobo ay mababa ang antas, sila ay ligtas. Hindi mo ba gets yan? Nakatago pa rin ang ating batang babae sa likuran ng balabal sa ating bida hanggang sa tinuro na ni Linger ang karuroonan ng papalitan sa kanilang direksyon. At tama ba ang hinala niya na isa itong halimaw? Pagkatingin sa ating bida sa tinuro ni Linga, agad na niyang napansin ang presensya ng Wolf King dahil nagpapalabas na ito ng kapangyarihan habang dahan-dahan lumalapit sa kanilang lahat, habang ang lahat abala pa sa pagtitig sa ating bida na walang iniisip na panganib na darating. Walang sinayang na oras si Shen Chen, tumalon na siya at umalis sa mga hipokrito na tao, habang ang ating bida minumura ng kalaban dahil bigla-biglang tumakbo na ito kahit wala pa silang ginagawang masama.
Nang matapos yun sa pag-alis si Shen Chen nakapatong na siya sa isang kahoy at tumingin ulit patalikod ang ating bida para suriin ang distansya sa kalaban at sa wolf. Sumigaw ang pangit sa ibaba dahil tama ang Dice Scion N pinili nito dahil kung hindi aalis ang ating bida baka gagamit na sila ng dahas para lang makaalis sa kanilang lugar. Pero sa isip ng ating bida ang mga taong sakim sa kapangyarihan ay silang unang mamatay dahil kung iisipin nasa likuran na nila ang kanilang hinahanap na Wolf King. Tumatawa ang kahat habang ang panganib nasa likuran lang nilang ngiting demonyo ang wolf dahil ang kanyang pagkain nasa harapan na niya at nananglilisik na ang mata nito habang hinihintay na may makapansin sa kanya presensya. Hanggang sa napansin sa babae ang mali kaya hinawakan niya na ang kanyang ulo at sa paghawak niya rito may nahawakan siyang berdeng likido. Tinanong naman sa elf kung sino ang halimaw ang nasa kanyang uluhan subalit walang tugon ang wolf rito habang nag-akmang naglalaway na ito sa sarap ng elf. Kahit elf walang sinasanto ang wolf ilang pulgada na ang pagitan sa bunganga ng elf at ang wolf pero hindi nakailag ang elf sa wastong oras kaya't. Sa isang iglap na wala sa mapa dahil kinain ito na parang sumubo lang ng ice cream. Pagkatapos makain sa wolf ang katawan sa elf ang tanging naiwan dito ang dalawang paa habang ang katawan wala ng bahagi habang ang ibang kasama ng elf hindi maproseso ang pangyayari sa sobrang bilis ng kaganapan. Nagsitakbuhan ng lahat ng tao pagkakita sa dambuhalang wolf habang ang isang kasama nila pumangit kakatakbo. Pagkatapos sa kanilang masayang takbuhan ang lahat ng tao kapag naabutan ng isang lobo automatic sagpang. Habang ang isa nawala bigla pagkatapos matamaan ng isang kuko nito sa sobrang talas at ang isa napalingon habang tumatakbo dahil ginawang tinang ang mga kasamahan nito ang gayunpaman kahit sa sobrang bilis ng pagtakbo maabutan pa rin sila sa wolf kaya't isang hampas ulit barado ulit sa mapa habang ang isa tumatakbo para sa kanyang buhay pero di talaga kinaya dahil tig isang hagpa lang kaya't wala na magagawa ang lahat ng mga animal dahil ginawa sa ating bida na scapegoat. Sa talas nitong mga kuko sa wolf umiilaw ito habang namumula ang mga mata na parang adik lang sa kanto. Nawala sa isang iglap ang mga animal na ginawa lang mantikilya ang naiwan na lang ang dugo sa eri. Nag-activate ng skills ang ating bida kaya't nakita dito ang mga stats na White Wolf King antas 20 kahinaan tiyan kalusugan 4,000 bilis 40 lakas ng atake 300 depensa 50 pag-iwas 37 kahinaan rehiyon ng mata kasanayan pansamantalang hindi alam sa mga estadistika ng White Wolf King mukhang ang depensa nito ay hindi masyadong mataas pwede kang mag-atake ng malakas para mabilis itong matalo. Mukhang may mga sekreto itong White Wolf King ang biglaang pagkawala nito kanina ay hindi pwedeng makamit lamang sa bilis na 40. Subalit kailangan kong subukan kung saan ang kahinaan nito habang abala pa ang wolf kailangan ko samantalahin ang pagkakataon na baba pa ang kanyang depensa. Pagkatapos sanang bitawan sa ating bida ang kanyang palaso biglang naman hinaranggan sa batang babae kaya't hindi natuloy ang pag-asinta sa ating bida. Pinagsabihan kaagad si Linga kung anong pinaggagawa nito dahil nasa mababang depensa pa sana ang Wolf King subalit pinigilan niya pa kaya ang batang babae nagpaliwanag na hindi kaya patayin ang wolf sa isang pag-atake lang, subalit narinig lahat sa wolf at kanilang pag-uusap kaya't napalingon na ito sa kanilang direksyon kung saan sila nakatago. Tumakbo lang pala papaalis ang wolf para takasan ang panganib sa haharapin niya dahil napansin sa wolf na iba ang ating bida sa una niyang nasagupan na tao. Bumaba kaagad ang ating bida para habilin ang wolf at sa paglapag nila nakadistansya na kaagad ang wolf kaya't mahihirapan talaga ang ating bife sa laghabol nito sa wolf. Ang 5 tao kanina ay nakakuha ng atensyon ng Wolf King dahil sa sobrang dami ng mga lobo na kanilang pinatay kung makukuha mo ngayon ang atensyon nito sa iyong kasalukuyang lakas, siguradong ikaw ay mamamatay at huwag kang lumapit ang Wolf King ay magagalit kapag nakita ka at sa iyong kasalukuyang lakas hindi mo kayang labanan ito. Sabi pa ni Linga na kailangan lang natin magplano ng mabuti para mapaghandaan ang pagsalakay kaya't ang mabisang paraan ay paghandaan. Ay mukhang tama ang hint ng NPC tungkol sa affection level unahin natin ang pagtaas ng affection level para malaman natin kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pinalabas ang isang papel na may nakadrawing mukha ng halimaw patungo ito sa kuweba kung saan ito nagtatago. Nagtanong ang ating bida kung ano ang autopath ending. Pinaliwanag naman kaagad sa bata ang auto kung para saan ito ginagamit dahil kung sumama lang ang ating bida hindi ito magsisi dahil ang aking auto ay isang bihirang bagay. Kaya't ginamit kaagad sa ating Vera at nag-notice ang system na iisang evolution available ang natanggap galing sa isang NPC mangyaring gamitin ito ng wasto para mapahusay ang mga skills at iba pang status. Maganda ang pagkasuot sa ating bida dahil ang evolution na available na binigay sa IMPC ay isang kamamanghang bagay kaya't magagamit ito sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng kanyang mga skills.
Sa pagsuot sa ating bida ng evolution ay naging magaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos nito ang kanyang bloodline ay nag-iba at nag-evolve sa lahat tungo sa isang divine intervention. Gayunpaman ang ating bida ay pinapalibutan ng mga violet ang aura at naging gwapo at matipo na ang ating bida sa ngayon. Subalit naging error ang lahat ng pag-update dahil hindi ito kasangkapan sa ating katawan dahil hindi available sa kanyang katawan at hindi katanggap-tanggap maliban na lang kung gagamitin niya ang reverse technique para husay ang pag-update ng system tungo sa isang mahusay na gagamitan. Kung nakapagsalita sana ang system minumura ng ating bida dahil bakit pinipilit niya ang kanyang sarili na hindi na kailangan i-update dahil nakapag-update na siya nung nakaraan. Namumula at pinagpawisan ng ating bida dahil gusto niya sanang i-update kaso bawal na pala kaya't iligan na ito sa system dahil hindi na talaga ito pwede maliban na lang siguro kung kailangan ng isang evolution. Ang gusto sana sa ating bida ay ma-upgrade ang kanyang Phantom Assassin para naman napahusay ang kanyang stealth at hindi na siya makita ng kalaban at yung wolf na kinakaharap nila ngayon bata nagtanong kung bakit hindi pwede ma-update kung isa naman siyang genius pagdating sa mga bagay. Sarcastic ong sinabi sa ating bida na kailangan niya subukan ng Phantom Assassin para mapahusay niya ang paggamit nito at hindi na siya maging tanga pagdating sa labanang dahil kabisado niya na ang kanyang skills. Nag-active na ang skill sa ating bida kaya't lumabas dito ang kulay asul na Phantom Assassin dahil pagkatapos nito pumunta sa Eerie at ang batang kasama sa ating bida na mamangha dahil ngayon lang siya nakakita ng skill na lumilipad at hindi makita sa ordinaryong mga tao at bilang isang NPC makikita talaga niya dahil isa siyang NPC at nakalagay sa mismong sistema. Dahan-dahan nakalagay sa ating bida ang kanyang Phantom Assassin at binalot ito sa kanyang sarili pagkatapos nito naging kamangha-mangha dahil isa itong abilidad na hindi kayong kopyahin ng ordinaryong tao lamang kailangan mo dito ng kabisaduhin para lang makuha mo ang gantong skills. Makalipas ang ilang sandali natapos na rin sa wakas ang ating bida kaya't lumabas dito ang matipuno niyang katawan habang binabalutan ng asul na aura pagkatapos nito ang ating bida napakomento ng isang kamamangha talaga ang pag-activate ng evolution system kapag ganito ang NPC cab aid sa kanya. Humiwalay ang ating bida at inutusan niya na magpostura ito na isang naka-defense mode para tignan kung ano ang definition noong una at sa ngayon dahil mas gumaganda ito at pwede niyo mapag-utusan na gagamitin lamang sa isang delikadong sitwasyon kumbagat isa itong reverse technique na kailangan mo lang gamitan ng isang mandlo para magamit mo talaga ng wasto. Sosep ng ating bida iba ito sa kanyang unang version dahil ngayon mas pinapaganda ito at gawa sa mismong tubig kaya hindi talaga ito mamatay ng dali dahil kapag tinamaan ito ng skills kusa lang ito mag-regeneration dahil tubig nga lang ang kailangan dito. Ngayon kailangan ko lang i-test at gamitin ang spare arrow para mapahusay talaga ang pag-asinta ko dito gamit lang ang aking tubig na version pero kailangan ko munang pag-aralin ng husto para talaga bawat pag-asinta ko sa mga kalaban ay hindi ko na kailangan gumamit ng mga divine skills para mapaaktibo ang aking Phantom Assassin. Gamanang ang plano sa ating bida dahil nagsama na ito ng arrow at kasabay nito. Nakagawa ang ating bida na ng 7 araw ang tinatawag dito sa ating bida ay ngayon 7 araw at iba na ito talaga sa ating verse 1 kung iisipin mas naging praktikal ang paggamit nito pero sa isip ng ating bida wala talagang kabuhay-buhay ang kanyang ginawang Phantom Assassin kung bagat isa lang itong hologram kung iisipin pero sa ibang tao nito kamukha niya pero parang tunay talaga na siya. Dahil satisfied ng ating bida pinapahinto niya na ito sa pag-activate dahil nababawasan ang kanyang mana gayunpaman niyang Phantom Assassin ay kailangan lamang gamitin sa isang paraan na nasa delikadong sitwasyon para hindi siya maubusan ng mana. Gaya ng inasahan sa isang secret mission may mga benepisyo ka talagang makukuha isa na rito ang pagbibigay ng mga evolution skill at iba pang mga kinakailangan dahil kusa ng binibigay ng NPC ang kinakailangan mo lalo na kapag nasa delikadong sitwasyon ka na. Meeting demonyo ang ating bida dahil may paggagamitan na siya kahuntingin niya ang bawat Regera at kung makalaban sa kanya simula ngayon panindigan niya ang bawat salita niya dahil kinakailangan niya ubusin ang nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo sa nakaraan niyang buhay. Kumikislap ang mga mata sa ating bida sa sobrang saya hindi sana niya balak gamitin sa maling paraan subalit pumasok sa kanyang isip na kailangan niyong maghiganti at lumakas lalo para pagdating ng panahon kaya niya nang balagbagin ang kanyang mga kalaban. Makalipas ang 10 taon ang dalawang uwak ay nakapag-breakthrough tungo sa Loose Immortal Realm at sunod-sunod itong nakapag-breakthrough, ang tinig sa ibaba na bahala na dahil ang hangin nito sobrang lakas halos di na mapigilan ng ordinaryong tao lang. Nag-aalala ang dalawang ulupong dahil baka ang pag-breakthrough sa dalawang uwak makarating sa Heavenly daw subalit, pa sa isa imposibleng makarating ito sa Heavenly daw kung ang Mouth Cultivate ay nakabalot ng atmosphere at may 7 layers itong nakabalot.
Pagkatapos masabi ang kanilang mga opinyon nagsitiles ika na sila sa lakas ng hangin pinapalabas nitong dalawang uwak kahit ang mga gamit nito nagsitila po na kung saan-saan. Pinapakita dito ang kanilang kahusayan sa pag-cultivate nitong dalawang uwak subalit si Cloudy nag-aalala na sa dalawang uwak dahil baka matamaan ito uli ng mga thunder tribulation. Sinabi ni Master mula nang bumagsak ang isang walang kamatayan, ang makalangit na daw ay naging lubhang sensitibo. Yaong mga nakarating sa immortal na kaharian, kahit na mayroon silang heaven-evading stone, ay mapapatalsik ng makalangit na daw. Base sa pag-aalala ni Cloudy ang heavenly daw ay hindi nagpapatawad kahit na sino kahit na may heaven-evading stone, ay mapapatalsik kung umabot na sa immortal realm, habang mangha at takot ang naramdaman ng lahat makalipas ang ilang oras sa pag-breakthroughs ng dalawang uwak. Tumahimik ang lahat saglit dahil ang dalawang uwak natapos na rin sa pag-breakthrough kaya, binasag na ni Cloudy ang katahimikan nilang lahat dahil nang pasalamat siya ligtas ang dalawang uwak subalit ang isang uwak may panot na sa ulo pero gayunpaman mas masaya itong kapatid ni uwak dahil walang katansya-tansya ang ulo nito kaysa kumuha na lang itong tumawa. Nagpasalamat si Cloudy ligtas ang dalawang uwak, kaya si Tuling na nagtataka na kung bakit may kapangyarihan ang mouth cultivate kung normal lang naman ito na bundok. Binasag naman ulit nitong dalaga ang pagtataka ni Tulinga. Naglagay lang naman si Master dito ng isang secret array habang, ang dalawang tao sa ibaba nag-aaway na dahil naunahan pa silang ng dalawang uwak pero ang mas nagalit itong ibon na taba dahil kinukutsa siya nitong si Blackie dahil puro lang daw ito tulog walang ginagawa sa buhay. Hindi na napigilan ang galit ng dalawang ulugok dahil nagsantokan na silang dalawa kaya ang pag-abog at hiyo ang nagagawa nila. Gayunpaman habang niyaya na ni Yang Changdong si Buddha na mag-cultivate habang maaga pa at makarating na siya sa Heavenly Immortal pero, umayaw kaagad si Buddha. Abala ang lahat sa pag-aaway kabaliktaran naman sa isang uwak dahil masaya pa itong nakamit subalit ang mas nalungkot itong kapatis niya dahil malakas na siya subalit ang kapalit nito ang kanyang ulo na panot na ngayon. Habang ang mga disciples ay nasa mapayapang panahon. Si Hanju ay nakaharap sa isang malubhang sitwasyon 20 taon na ang lumipas ang progreso patungo sa Heaven Immortal Realm ay masyadong mabagal ang kabuuang halaga ng Immortal Energy ng Earth Immortal Realm ay hindi pa umabot sa 1,000,000th ng Heaven Immortal dagdag pa rito walang haka-haka kung bakit sinabi ng kuya na mas mabuti pang abutin ng Grand Unity Heaven Immortal bago lumabas ang mga nasa ibaba ng Heaven Immortal ay parang langgam lang. Napabuntong hininga lang ang magagawa ni Hanju dahil sa mga nabasa niya mula sa aklat ay iba na sa huli kahit na ang Heaven Immortals ay langgam din pala nakikita ko sa Relationship tab kahit na ang Immortal Emperor ay mapapatay din at ang Divine General na may hindi alam na antas ng cultivation ay napapaligiran natatakot ako na tanging kapag nakarating na sa Illusory Zenith Heaven lang talaga makakaya mong maging malaya at mataas sa lahat. Pagkatapos masabi ang lahat ng hinahaing ni Hanju may lumapit naman sa kanya na isang babae na nagpa-baby sa ating bida kaya ang malungkot nitong mukha kanina napalitan kaagad ng mabait at maamong mukha. At dito naman nagsalita na ang dalaga sa ating bida matapos naming bumalik sa Great Yan nagpa siya kaming maghiwalay gusto niya munang makita ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kanyang bayan, kaya hindi alam sa ating bifa ang WC Sigot dahil wala siyang kinalaman dito sa ibig sabihin ng dalaga kaya't napakamot ulo na lang kahit walang makati sa ulo. Matapos ang mga salita sa dalaga, kumuha kaagad ito ng mga kagamitan kagaya nitong nasa harapan sa ating bida na mga jade script at iba pang mahalagang bagay. Pero sa isip ni Hanju iba din talaga ang mga babae dahil kahit ano na lang ang mga pumapasok nito sa utak kahit walang ginagawa parating may sayad sa utak. Piliin sana sa ating bida ang slip-on futon subalit may nilagay ang dalaga na isang secret weapon. Tawa-tawa pa ang dalaga pero sa kalooban nito nagmumura na dahil nalaman na sa ating bida ang kanyang lakas. Napansin ni Hanju ang lagbabago ulit sa ugali ng dalaga kaya't pinagpapawisan na lang Jaytong nakaharap. At sabay nun mas pinilit sa ating bida na piliin ang slip-on futon, isang mahalagang item ang nilagay kaagad sa dalaga na parang divine heart ito kaya ang ating bida napahinto dahil dito sa nilagay sa dalaga. Pagkatapos malagay sa dalaga ang divine stun, hindi kaagad naipinta ang mukha ni Hanju at anong klaseng bato ito may gas sa loob at kaya pang harangin ng divine senses kailangan kong alamin ang lihim nito. Pinaliwanag sa dalaga ang divine stone na hawak nito dahil nagmula ito sa kalangitan na akala ko dahil galing ito sa langit dapat ay hindi pangkaraniwan kaya naman agad kong dinala ito sa iyo. May naaalala ang ating bida na kaparehas nito subalit, muling nahulog ang isang item mula sa langit pareho ito sa heaven evading stone pagkakataon lang ba ito o may plano na may isang nagmamasid sa likod pakiramdam ko may pares ng mata na nagmamasid sa akin. Kukunin sana sa ating bida ang divine stone para tingnan kung anong mali dito.
Pero ang dalaga nagmamatigas pa dahil bigla itong nilayo na gusto mong tignan, ibig sabihin pumapayag ka na matulog sa kama, sige, pero kailangan kong makita muna kung paano ka gawin ang mga bagay. Sabi pa sa dalaga sa ating bida, ang tagal na natin hindi nagkikita, sobrang lungkot na walang ikaw sa tabi ko ngayon, nakita ulit, parang bumalik ang lahat ng saya. Natahimik pagkatapos marinig ni Hanju ang okneg, sabi dalaga, oy, nagpawisan nito kaagad dahil may pagka-meniakis pala ang dalaga at pagnanasa nito sa kanya. Mula sa labas ng kuweba may nakimaretes pala sa kanilang pag-uusap, kaya ang iba dito namumula habang ang isa parang nangdidiri, pero si Taba parang alam na ang mangyayari. Hindi na pinakita ang nangyari dahil alam nyo na ang ginagawa nila, ang bawat ngiti mo ay parang isang obra maestra ng kaligayahan, ngunit ang tunay na ganda ay nasa likod ng iyong mga mata, kung saan nakatago ang walang hanggang pag-ibig. At makalipas ang 3 taon sa kuweba, lumabas na ang dalagang ngiting tagumpay ito dahil nabengbang ng 13 taon, sulit talaga, habang si Tulingan nagalit habang hawak-hawak ni Taba at ang iba nito nagpaalam na sa dalaga. Dama ko na ulit tayo dito sa loob ng kuweba habang kalat ang ibang gamit dito at iba pang mahalagang bagay, may tinignan ng ating dalaga dahil may nangpansin siyang isang nilalang na halos di na makatayo, at sa sobrang payat nito di na makilala kung sino, pero si Buddha lang naman ito, pero naging payat dahil wala ng buhay at wala na ring ang lusog nito. Kaya't ang ating dalaga napaisip kung buhay pa ba si Buddha, dahil kung patay na ito pwede natong paglamayan. Pagkatapos ang kaganapan, tinatawag na ang master ni Buddha na si Yang Changdong, kaya dinala ito sa river para gamutin. Habang abala sa pagbabasa si Taba, pinapaliwanag dito sa hawak niyang libro, kay alangan lang ibabad si Buddha para ma-absorb sa kanyang katawan ang river body. Lumipas ang maraming buwan, dama ko na ulit tayo sa ibang eksena nitong nilalang na si Chi Yun Xian, early stage of the Grand Unity Heaven Immortal Realm, nang dahil puro galit ang intupag ni Chi Yun Xian, napanat na ito kakanod ng bold. Gayunpaman may isang nilalang ang papalapit ni Chi Yun Xian. Si Elder Chi Yun Xian, abala ito sa pagtawag sa isang nilalang, subalit nung natawag na niya, ang nagpatindig sa kanyang balahibo ay itong ating bida na walang kabuhay-buhay dahil parang patay na to. Kung makaharap saad pa sa ating bida kang Elder Chi Yun Xian, matagal na rin tayong hindi nagkita, mahigit 100 taon rin ang muling pagkikita natin. Pero ang natakot ng sobra itong si Elder Chi Yun Xian dahil ang ating bida para ng kalansay at si Buddha pinagsama sa isang tao. Nag-uusap ang dalawang nilalang, akala ko ba sinusubukan mong hilahin ang aking essence soul, kaya sumunod ako sa landas para makarating dito, pero mukhang kalahating patay ka na. Pero ang bigat ng iyong kaluluwa, halos mamatay ako sa pagod, at siguro dahil sa pag-aaral mo ng essence soul technique. Anong essence soul technique? Hindi ko alam, madali niya akong tinawag nung nakaraan, pero ngayon halos ubos na ang kanyang lakas. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Grand Unity Heaven Immortal? Pangkaraniwan lang. At take note, si Hanju ay hindi nakakita na ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng husto na ngayon ay lagpas na sa simula ng Heaven Immortal. Elder, kailangan ko munang may sensinang pahinga dahil maraming taon rin akong na-stress sa isang nilalang. Pinaliwanag naman kaagad ni Elder Chi Yun Xian sa ating bida na hindi mo kailangan ng ibang way para magpahinga, kagayunpaman ng puwersa sa likod ng Demon Saint ay magkokompromiso na rin sa lalong madaling panahon. Mukhang malapit na ang araw na bababa ang Heavenly Court sa mortal na mundo. Kahit na ang mga Heaven Immortal Realm na bababa ay hindi makakapagbanta sa akin, pero si Hangshan at ang iba ay walang sapat na lakas para protektahan ang kanilang sarili, pero mas mainam na kailangan ko pa ring maghanda ng maaga. Bakit ka mukhang walang problema kapag pinatupad ng Heavenly Court ang Demon Saint? Susunod nila ang mortal na mundo para linisin ito, at bukod pa rito marami ng mga immortal sa Heavenly Court ang nakapansin sa iyo. Nagpasalamat ka agad sa pag-aalala si Hanju kang Chi Yun Xian dahil kahit pandak ito may puso rin itong tinatago. Lalo na ang napakalaking espiritong martial god, marami siyang reklamo tungkol sa iyo, at sa isip ni Hanju na ang colossal spirit martial god ang taong yun na nasa perpektong langit na heavenly immortal, ayos pa rin siya. Sa pamamagitan ng karapatan, hindi mo pa siya nakipag-ugnayan sa kanya. Paano mo siya nasaktan dati? Isang makalangit na general ang bumaba upang humanap ng gulo sa akin. Ang kanyang pangalan ay Yang San. Baka may kaugnayan nito sa kanya. Nakikita ko si Yang San ay isang tao sa ilalim ng napakalaking spirit martial god. Hindi mataas ang kanyang posisyon, ngunit labis siyang pinapaboran ng napakalaking espiritong martial god. Ngunit pagkatapos ay muli labag sa panuntunan para kay Yang San na bumaba sa mortal na mundo. Isusumbong ko siya tungkol dito. Ang Hanju na ito ay talagang nagpapasalamat sa senior sa pag-alerto sa akin sa hitsura nito. Ang napakalaking spirit martial god na ito ay hindi mukhang isang mapagbigay. Pinahahalagahan ko ang iyong mga intensyon. Kahit ano, kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Sambit pa sa ating bida, wag munang patagalin pa, mayroon akong isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong.
Gayunpaman parang kilala muna ang ibig kung sabihin isa itong pinakamataas na tinitingala ng lahat sa Western Union dahil siya lang naman ang nag-iisang Budismo, hindi pa alam sa una ni Elder Chiyun Sian kaya nagtanong na siya sa ating bida kung sino itong Budismo ang tinutukoy nito, kaya't binadget na sa ating bida kung sino ang tinutukoy niya na tinitingala sa lahat ng tao at immortal ay walang iba kundi si Supreme Buddha. Pagkatapos masabi sa ating bida ang pangalan ni Buddha biglang sumigaw at tumatawa halos mamatay na ito kakatawa dahil isang tiningala ng lahat pero walang kwenta pagdating sa cultivation, gustong sakaling ni Hanju subalit hindi niyas magawa kahit siya naguguluhan kung bakit tumatawa ang animal. Salamat sa biro mo ako ay nagtatrabaho ng walang katapusang kamakailan at ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito kasaya sa ilang sandali. Hindi may pinta ang mukha sa ating bida dahil hindi naman joke ang binitawan niya na salita, pero bakit pinagtatawanan pa siya? Naging puwet ang mukha ni Hanju habang binabanggit ang mga katagang hindi ako nagbibiro pero para sa kanya biro lang ba ang lahat?